Sa isang banyo ng isang marangyang suite sa isang hotel sa isang lugar, ang isang ginang ay nagpapahinga sa bathtub, at habang sinasabi niya na komportable ito, ipinahayag niya na salamat sa payo ng pinuno ng grupo, kaya niyang mamuhay ng komportable sa katapusan ng panahon. Biglang nagpadala ang system ng alerto na ang koponan ng Evolver Bay ay gumawa ng unang clearance ng isang normal na antas ng piitan ng Dongshan Sewer, at naglabas ng isang video ng kanyang koponan na nililinis ito sa presyo na panuorin bilang 10 copper coins. Nanlaki at nagulat ang mga mata ng ginang nang makita niya si Chen Bai sa video, at nang makilala niya na siya ang pinuno ng grupo nila, ibinulalas niya na muli itong naglinis ng piitan. Nang i-play na niya ang video, nagkomento siya na ito ay kahanga-hanga, dahil hindi pa siya nakakita ng piitan bago, at nagkakahalaga ito ng 10 tanso, kaya siya ay malugi. Napanood ng ginang ang video, ngunit nakatago ang mga mukha ng mga taong nasa loob nito. Nagtataka siya kung bakit maraming babae ang nasa video. Samantala, nanunood din ng video ang isang lalaki, at sinabi niya na ang mga babaeng iyon ay mahuhusay at magaling, ngunit hindi sila masyadong magaling sa pakikipaglaban, at ang gusto niya ay makitang nakikipaglaban si Chen Bai, kaya ay fast forward niya ito. Ang isa pang lalaki ay nanunood ng video, at napagmasdan niya na ang mga halimaw sa kailaliman ay nasa mataas na antas. Kaya kahit na sapat nubay ni Chen Bai, hindi nila ito kayang talunin, kaya sa wakas ay kikilos na siya. Inanunsyo niya na darating ang amo, at mukhang napakalakas nito. Sa kabilang banda, isang grupo ng mga dayuhang lalaki ang nanunood din ng video, at habang tinanong ng isa kung paano ito at kung ano ang kapangyarihan ng Eastern Bastard, ang isa namang lalaki ay sumagot na ayos lang at malas nila yun, wala pa silang nakitang piitan sa ngayon. Ngunit walang paraan na mas mahusay si Chen Bai kaysa sa kanilang S-rank, si Tom, ngunit hindi sumang-ayon si Tom at idineklara na pinatay ni Chen Bai ang boss sa isang shot, kaya mas malakas siya kaysa sa kanya. Samantala, ang ginang sa hotel ay natulala, at napansin niyang ito ay isang level 10 na boss, kaya't ang kanilang pinuno ng grupo ay talagang malakas, at ang mga paraan ng pakikipaglaban na itinuro niya sa mga babaeng iyon ay lubhang kapaki-pakinabang. Nakahiga siya sa kanyang kama, at hiniling niya na sana ay nasa lungsod din siya ni Chen Bai, at nainggit siya sa mga babaeng iyon na tinuturuan niya at ng lahat. Sa kabilang banda, sa Villa Study Room ni Song Ziqiong, sinabi ni Chen Bai na pagkatapos na dumaan ang lahat sa piitan ng imburnal, malamang na nakakuha sila ng maraming mababang uri ng kagamitan. Kaya't magtutulungan sina Song Ziqiong, Qin Lingyu, at Lulei upang lumikha ng mga patakaran para sa ekonomiya ng base at kalakalan ng kagamitan sa lalong madaling panahon, kung saan sumang-ayon si Song Ziqiong at tinanong siya kung mayroon siyang iba pang mga tagubilin. Nagpapakita ng isang grupo ng mga item kay Song Ziqiong, binanggit ni Chen Bai na mayroon pa rin siyang bagay para sa kanya. Itinuro ni Chen Bai na dapat makita ni Song Ziqiong ang kahalagahan ng mga bagay na yon. At nagulat si Song Ziqiong nang tingnan niya ito ng malapitan. Hinawakan ni Song Ziqiong ang mga dingding ng laman at dugo, isang materyal sa dingding na maaaring lumaki sa pamamagitan ng paglamo ng laman at dugo, na mas malakas kaysa sa anumang pader na maaari nilang itayo, at ito ay isang malakas na hadlang kung gagamitin ng maayos. Kinuha ang scroll, nagkomento si Song Ziqiong na aabuti ng 10 segundo upang makabalik sa minarkahang lungsod, at ang epekto ay depende sa materyal na ginamit sa paggawa nito, na isang bagay na makapagliligtas sa buhay ng isang tao, at kasama niyan, tiyak na sila ay magiging ang nag-iisang pinuno ng Jiang Cheng sa maikling panahon. Ngunit mukhang bigo si Song Ziqiong nang hawakan niya ang walang mukha na balat, at sinabi niya na napabuti nito ang hitsura ng katawan at maaaring mapalitan ng anumang anyo. Nang mapansin ang kanyang reaksyon, tinanong ni Chen Bai si Song Ziqiong kung hindi yun mahalaga kaysa sa unang dalawa. Sumagot si Song Ziqiong na walang paraan kung si Chen Bai ang tunay na may-ari ng lahat ng iyon, at kaya naman ang kagamitan na nakalulugod sa kanya ang pinakamahalagang bagay sa lahat ng iyon. Sinabi ni Chen Bai na wala siyang masyadong alam tungkol sa mga damit na pambabae, kaya inisip niya kung maaari siyang sorpresahin ni Song Ziqiong, at inihayag ni Song Ziqiong na mayroong isang sorpresa, ngunit hindi lamang mula sa kanya. Ipinaalam ni Song Ziqiong na ipinangako niyang opisyal na tatawagin ni Song Ji si Chen Bai na daddy, at bibihisan niya ito kaagad,
kaya hiniling niya na maghintay si Chen Bai. Ilang saglit pa, nakapatay na ang lahat ng ilaw sa villa ni Song Zekiong, maliban sa isang kwarto. May karga-kargang babae ang isang lalaki na naka-reveal na leopard costume. Si Chen Bai yun, at bitbit niya ang natutulog na Qin Lingyo sa villa bedroom. Sa isang malaking kama, natutulog sina Suzin, Song Zekiong, Alan, at Lulay, at inilagay ni Chen Bai ang natutulog na Qin Lingyo sa iisang kama. Pinagmasdan silang mabuti ni Chen Bai na natutulog sa kama. Pagkalipas ng ilang sandali, nang nilagyan ni Chen Bai ang plague robe, inabisuhan siya ng system na nilagyan niya ang 2/5 ng plague set, kaya ang lahat ng kanyang attribute ay tumaas ng 5 at siya ay may resistensya sa weakness debuffs. At napansin ni Chen Bai na ang sewer dungeon noong araw na yun ay nag-drop lamang ng isang plague set pagkatapos ng 3 pagtatangka. Nagkomento si Chen Bai na kung makakakuha siya ng isang bahagi ng plague set pagkatapos ng bawat 3 pagtatangka, maaari niyang kolektahin ang buong set sa loob ng 3 araw. Biglang, inabisuhan ng system si Chen Bai na ang chat group na isang miyembro na si Dreamy ay nagpasimula ng pribadong pakikipag-chat sa kanya. Natarante si Chen Bai nang makita niya ang notification na yun sa pangalang Dreamy. Magalang na binati ni Dreamy si Chen Bai at binanggit na pinanood nila ang kanyang video ng diskarte, at nagbigay siya ng gabay batay sa mga talento at kakayahan ng bawat tao. Ngunit hindi siya magaling sa pakikipaglaban at gusto rin niyang makuha ang kanyang gabay, kaya tinanong nila kung okay lang, at nang mabasa yun ni Chen Bai, na-realize niya na may naghahanap pala ng guidance. Tumugon si Chen Bai at sinabi na ang patnubay ay nangangailangan sa kanya na magkaroon ng tiyak na pag-unawa sa kanilang talento, kaya kung magtitiwala sila sa kanya, dapat nilang ipadala sa kanya ang mga detalye ng kanilang talento, at matutulungan niya sila pagkatapos tingnan. Nagulat si Dreamy nang mabasa niya na idineklara ni Chen Bai na kung ayaw niyang ibunyag ang mga detalye ng kanyang talento, ayos din ang mga detalye ng kanyang katangian, ngunit sa ganoon lang, hindi siya makakatulong sa kanya ng malaki. Agad naman itong nag-reply at sumagot na kung depende sa talent details, ibibigay niya agad sa kanya. Samantala, binanggit ni Chen Bai na hindi pa niya narinig ang isang taong nagngangalang Dreamy sa kanyang nakaraang buhay, ngunit ang mga tao sa grupo ay mga pioneer man lang, kaya kailangan niyang maging magaling. Nanlaki ang mga mata ni Chen Bai sa gulat nang may makita siya. Nakita niya ang talento ni Dreamy, Dream Butterfly, at siya ay kasalukuyang may 31 Dream Points. Agad na nakilala ni Chen Bai na ito ay walang katapusang talento sa paglago sa antas ng SSS, at sinabi niya na walang paraan na hindi malalaman ang kapangyarihan, kaya tila sa kanyang nakaraang buhay, siya ay namatay. Nagulat si Dreamy nang sumagot si Chen Bai at sinabi na ang mga talento sa antas ng SSS ay napakakomplikado at tinanong siya kung maaari niyang sabihin sa kanya ang mga epekto ng kanyang mga talento at kakayahan. Sumang-ayon siya at ipinaliwanag na ang Dream Butterfly ay may kakayahang pumasok sa mundo ng panaginip, na kapareho ng totoong mundo, at maaari rin itong magamit upang makapasok sa mga mundo ng panaginip ng ibang tao, at maaari rin siyang kumuha ng ilang bagay mula sa mundo ng panaginip. Ipinaliwanag ni Dreamy na siya ay Dreamweaver, at ito ay tungkol sa pagsasaayos ng anuman sa mundo ng panaginip, ngunit kakaunti lamang ang maaari niyang iakma sa ngayon, at upang mangarap na kasama niya, kailangan niyang anyayahan ang iba sa kanyang pangarap na mundo sa pamamagitan ng paglikha ng isang Dream Totem, at si Chen Bai ay nabigla nang mabasa niya yun. Sinabi ni Chen Bai na hanggat walang nakatagpo ng totoong katawan, ito ay halos hindi magagapi. Si Dreamy ay masiglang nagtatype sa screen ng kanyang system, at iminungkahi niya na maaari niyang padalhan si Chen Bai ng Dream Totem sa anyo ng isang larawan, at maaari siyang pumunta at gabayan siya sa kanyang pangarap na mundo. Agad namang tumugon si Chen Bai na hindi siya makakapayag doon dahil wala siyang proteksyon sa mundo ng kanyang panaginip, ngunit iginiit ni Dreamy na hindi dapat tumanggi si Chen Bai dahil maaari siyang pumirma ng kontrata ng Evolver sa kanya, nangako na hindi siya gagawa ng anumang bagay na nakakapinsala sa kanya. At si Chen Bai ay namangha nang mabasa niya ang tungkol sa kontrata ng Evolver. Sumagot si Chen Bai at binanggit na ang kontrata ng Evolver, na kinilala ng kalooban ng universo, ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 gintong barya. Kaya kung makakakuha siya ng 10 gintong barya,
Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan itong humingi ng payo sa pakikipaglaban sa kanya. Ipinaliwanag ni Dreamy na ang mga halimaw na napatay niya sa mundo ng panaginip ay namamatay sa totoong buhay, at maaari niyang ayusin ang rate ng pagsabog ng mga halimaw sa mundo ng panaginip sa pamamagitan ng Dreamweaving upang magkaroon siya ng sapat na mga gintong barya, ngunit maaari rin niyang bigyan siya ng iba pang mga reward. Binanggit niya ang D-level skillbook, spiritual perception, at ang grade F special item, city building order, at sinabi ni Chen Bai na ito ay isang malakas na kakayahan, at ito ay maaaring ituring na hindi mas masahol pa kaysa sa kanyang virus na hari. Kinagat ni Dreamy ang kanyang labi, at mukhang desperado siya habang nagsusumamo kay Chen Bai at ipinaliwanag na kahit na malakas siya sa kanyang mga panaginip, mahina siya sa katotohanan, at malakas ang pakiramdam niya na kung hindi niya pagbutihin ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, ay mamamatay ng maaga o huli. Nagkomento si Chen Bai na tama ang instincts ni Dreamy dahil ang kanyang kakayahan ay walang anumang pisikal na pagpapahusay, at ito ay isang hindi kapani-paniwalang kahinaan. Pumayag siya at iminungkahi na dapat ipadala ni Dreamy sa kanya ang kontrata ng Evolver, habang ikinatwiran niya na dahil handa itong pumirma sa kontrata, tutulungan siya nito dahil kailangang kunin ang gayong makapangyarihang talento para magamit niya. Inabisuhan ng system si Chen Bai na pinadalhan siya ng Evolver Dreamy ng kopya ng kontrata ng Evolver, na nagsasaad na nangako si Dreamy na hindi gagawa ng anumang dialogue o gagawa ng anumang aksyon na magdudulot ng anumang pinsala o negatibong epekto kay Chen Bai, at sinumang lalabag sa kontrata mawawala ang kanilang pagkakakilanlan bilang isang Evolver, at ito ay may bisa sa loob ng 24 na oras, kung saan sinang-ayunan ni Chen Bai. Pagkalipas ng ilang sandali, si Chen Bai ay nakahiga sa isang kama sa pangalawang silid tulugan ng villa ni Song Zekiong, at sinabi niya na kailangan siya ng Dream Totem upang makapagpahinga at tumutok sa loob ng 3 minuto, at mas magtatagal kung ang tao ay mababantayan. Biglang natanggap ni Chen Bai ang imahe ng Dream Totem Dreamy na ipinadala. Ipinahayag ni Chen Bai na kung ang kakayahang iyon ay umunlad hanggang sa punto kung saan sila makakita at managinip, iyon ay nakakatakot. Pumikit siya. Ilang sandali pa, dinala si Chen Bai sa isang silid kung saan nakatayo si Dreamy sa kanyang harapan. Binati ni Dreamy si Chen Bai habang tinutugunan siya bilang pinuno ng grupo na si Kuya Bai, at ibinunyag niya na ang kanyang pangalan ay Meng Meng, tulad ng sa Dreamy, at kakapirma lang niya ng kontrata sa kanya. Nagpakilala si Chen Bai, at habang binanggit niya na pwede lang siyang tawaging Bai ni Meng Meng. Tinanong niya ito kung ito ang mundo ng kanyang mga pangarap at sinabi na ang lugar ay hindi angkop para sa pagsasanay sa labanan. Sumagot si Meng Meng na hindi ito ang lugar. Binuksan niya ang isang portal at sinabing nilinis niya ang isang gym na hindi kalayuan doon, at namangha si Chen Bai. Nagulat si Chen Bai sa kanyang nakita, napansin niya na ang buong lungsod ay ginagaya sa panaginip. Sinilip ni Chen Bai ang portal, at habang nagtatanong kung gym yun, napansin niya na tila napakalaki ng kanyang pangarap na mundo. Ngunit ipinaliwanag ni Meng Meng na hindi dahil ang mundo ng panaginip ay independyente at hindi pag-aari, at siya, bilang isang manlalakbay sa panaginip, ay maaari lamang itong pasukin at baguhin, at batay sa kanyang mga paggalugad noong mga nakaraang araw, lumilitaw na ang mundo ng panaginip ay sumasalamin sa tunay na mundo. Inamin ni Chen Bai na naiintindihan niya. Kaya dapat na silang magsimula at magtungo kaagad sa gym upang simulan ang pagsasanay. Pumayag naman si Meng Meng at pinuna ang daan papasok sa portal. Ilang saglit pa ay nakarating na sila sa loob ng isang basketball court sa loob ng gym sa mundo ng panaginip, ngunit madilim. Pinitik ni Meng Meng ang kanyang mga kamay at ipinahayag, magkaroon ng liwanag. Nagliwanag ang mga ilaw sa gym. Nagkomento si Chen Bai na nagmukhang middle school girl si Meng Meng pagkatapos noon, at humajekjek si Meng Meng habang binanggit niya na siya ay isang novelista bago ang apocalypse. Itinuro ni Chen Bai na ang gusto ni Meng Meng ay palakasin ang kanyang mga kakayahan sa totoong mundo, kaya ang pinakamahusay na paraan para gawin yun ay ang lumaban, at hindi niya dapat subukang gamitin ang mga kakayahan sa mundo ng panaginip laban sa kanya dahil dapat niyang hayaan siyang makita ang kanyang kasalukuyang antas ng pakikipaglaban. Ipinaliwanag ni Meng Meng na sa mundo ng panaginip, ang kanyang mga katangian ay napataas sa antas ng kanyang lakas ng pag-iisip, at ang kanyang lakas ng kaisipan ay 48,
kaya dapat mag-ingat si Chen Bai. Tiniyak ni Chen Bai sa kanya na huwag mag-alala at umatake na lang ng buong lakas. Kung saan siya ay sumang-ayon at nagpahayag na siya ay darating, sigaw ni Mengmeng habang umaarangkada, sinusubukang ihatid ang kanyang suntok, ngunit madaling naiwasan ni Chen Bai ang pag-atake ni Mengmeng, at nang mawalan siya ng balanse, itinuro niya na hindi balanse ang bigat at hindi siya makatama at maka-atres, kaya dapat niyang subukang muli. Nakaramdam ng hiya si Mengmeng, sigaw niya at nagsimulang sumuntok habang nakapikit. Tinanong ni Chen Bai si Mengmeng kung ito ay ang suntok ng pagong mula sa martial arts ng mga bata. Nawalan muli ng balanse si Mengmeng nang umiwas si Chen Bai sa kanyang pag-atake, at inutusan siya nito na dapat muna niyang kontrolin ang kanyang balanse dahil ang suntok na hindi na mababawi ay ang pinakamahina. Napabuntong hininga si Chen Bai nang makita niyang sumuntok si Mengmeng palayo sa kanya, at pinayuhan niya na ang pangalawang bagay ay kailangan niyang matukoy ang target at iwasang matamaan ng random. Mabilis siyang kumilos para humarap kay Mengmeng at idinagdag na ang pangatlo ay kailangan niyang bantayan ang kanyang kalaban at hindi lamang tumutok sa sarili niyang atake. Inamin ni Chen Bai na naiintindihan niya ang kanyang kasalukuyang antas, kaya dapat niyang tandaan ang 3 puntong iyon at pagbutihin niya. Napansin niya kanina, ang bilis ng kanyang mga suntok ay mga 20, at hindi kinaya ni Mengmeng, kaya humingi ng tawad si Mengmeng, at inamin niyang masama siya. Tiniyak ni Chen Bai sa kanya na hindi na kailangang humingi ng tawad at hinikayat si Mengmeng na magtrabaho ng husto sa pagsasanay. Pumayag naman si Mengmeng at nangakong magsisikap siya. Pagkatapos ng 7 araw, gabi na sa lugar ng Dongshan Villa, at isang silid ang nanatiling may ilaw sa villa ni Song Zikyong, si Song Zikyong ay nasa silid kasama si Chen Bai, at ipinaalam niya sa kanya na ang lahat ng mga batas ay naipost na, at mayroon ding mga tao sa harap ng bawat billboard na responsable para sa pagpapaliwanag sa kanila, na kung saan ay kinilala ni Chen Bai at nagkomento na ang lugar ng Dongshan ay mayroon na sa tamang landas. May naalala si Chen Bai at binanggit niya na nililinis niya ang lugar ng Dongshan nitong mga nakaraang araw, kaya sa kasalukuyan, ang management doon ay may iwan kay Song Zikyong dahil aalis siya bukas ng maaga. Tinanong ni Song Zikyong si Chen Bai kung aalis na siya at pinaalalahanan siya na sinabi niyang mananatili siya sandali dahil, kung tutuusin, ang kanyang plague set ay kulang ng 1 piraso. Sa pagtingin sa mga katangian at epekto ng plague set, ipinaliwanag ni Chen Bai na wala siyang oras na maghintay para sa isang E-grade set dahil maraming pagkakataon at mahalagang kayamanan doon, kaya kailangan niyang lumabas at kunin ang ilan sa sila. Niyakap ni Song Zikyong si Chen Bai mula sa likuran at hinimok siyang isipin din sila at bumalik. Kung hindi, kung bamaha ang palasyo ng Emperor Bai, walang makakakontrol dito, at si Chen Bai, na natuwa sa sinabi ni Song Zikyong, tinanong kung may baha sa kanyang lupain. Iminungkahi ni Chen Bai na pumunta si Song Zikyong at ipatawag silang lahat dahil magkakaroon sila ng magandang talakayan sa araw na iyon kung paano isasara ang saksakan ng tubig, at kinumpirma niya na gagawin niya ang iniutos ng kanyang Panginoon. Kalaunan ng gabing iyon, ang mga babae sa team ni Chen Bai ay nasa kama, at sila ay napuno ng kasiyahan habang ginagamit ni Chen Bai ang kanyang parang baging na aura sa kanila. Natuwa si Chen Bai habang pinagmamasdan ang mga babae na napupuno ng kasiyahan, sumandal siya na may kasiyahan sa kanyang mukha, at ang lahat ay napuno ng mga paro-paro at rosas. Kinaumagahan, lalabas na si Chen Bai sa silid, at binalik niya ang tingin sa mga hubad na babae na mahimbing na natutulog sa kama. Nang isara ni Chen Bai ang pinto, napansin niyang papalapit sa kanya si Alan. Tinanong ni Chen Bai si Alan kung hinahanap niya ang mga damit ni Kayong at ipinaalam sa kanya na hindi pa siya nagigising, ngunit itinanggi ito ni Alan at ipinaliwanag na hinahanap niya ito, kaya nagtanong si Chen Bai tungkol sa ulat ni Alan. Iniulat ni Alan na may nanggugulo sa ang pamayanan sa paanan ng bundok, at nang marinig yun ni Chen Bai, tinanong niya ito kung bakit niya siya hinahanap para sa ganoong bagay at kung hindi pa naipost ang mga tuntunin ng Dongshan. Tinanong ni Chen Bai si Alan kung hindi mas mabuting gawin ang mga bagay ayon sa mga patakaran. Humingi ng paumanhin si Alan kay Chen Bai sa pang-aabala sa kanya at ipinaalam sa kanya na kontrolado na nila ang tao, ngunit inaangkin nilang mga kaklase nila si Chen Bai. Inutusan ni Chen Bai si Alan na dalhin siya doon, at agad siyang pumayag.
Pagkalipas ng ilang sandali, inakay ni Alan si Chen Bai sa paanan ng bundok, at nang makita siya ng taong nagdudulot ng kaguluhan, ibinulalas niya na naroon si Chen Bai, at nakita niya siya. Ipinaliwanag ni Alan na iyon ang mga taong hindi nasisiyahan sa kanilang pang-araw-araw na bayad ng isang tansong barya at gustong makakuha ng libreng seguridad at katatagan ng hindi binabayaran ng presyo, na nagpaisip kay Chen Bai. Habang patuloy na naglalakad si Chen Bai pababa ng hagdan, tinawag ni Lei Chen si Chen Bai, at habang ipinakilala niya ang kanyang sarili, sumagot si Chen Bai na kilala niya ito, ngunit nangatwiran si Chen Bai na hindi malupit ang kanilang mga patakaran dahil, upang makakuha ng isang tansong barya, kailangan lang nilang pumatay ng isang zombie, at kahit hindi sila makapatay, may mga trabaho sa settlement kung saan sila kumita ng pera, kaya tinanong niya sila kung bakit sila nagkakagulo. Nangatwiran si Lei Chen na hindi bagay sa kung magkano ang pera dahil mali si Chen Bai dahil pagdating ng wakas, dapat silang mag-ingat at tumulong sa isa't isa. At dahil may mga mapagkukunan si Chen Bai, dapat niyang tulungan ang lahat na malampasan ang mga paghihirap. Pinayuhan ni Lei Chen si Chen Bai bilang presidente ng Student Council na ang pagkansela sa mga panuntunang iyon ay para sa ikabubuti ng lahat, at ang lahat ay magpapahalaga sa kanya. Napabuntong hininga si Chen Bai at sinabing ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa isang tulad ni Lei Chen. Tinawag niya ang atensyon ng lahat at inutusan silang makinig. Ibinalita niya na yun ang panuntunan doon, kaya kung hindi nila ito tinanggap ay umalis na sila kaagad dahil walang awa na babarilin ang sinumang hindi umalis pagkaraan ng 3 minuto. Sinabi ni Chen Bai na yun ang mga patakaran doon, kaya ang sinumang hindi tumanggap sa mga ito ay dapat na umalis kaagad. At sinumang hindi umalis pagkatapos ng 3 minuto ay walang awang babarilin. Tinawagan niya si Alan at sinabi sa kanya na dapat na siyang magbilang, na pumayag naman siya. Sumagot si Lei Chen na hindi na kailangan ng 3 o 5 minuto at hindi na siya aalis dahil sinusubukan niyang makaipon ng pera para sa lahat, kaya lahat ay sumusuporta at nagpapasalamat sa kanya. Nagalit ang isa sa mga gwardya, at sinagot niya na dapat nang tumigil si Lei Chen sa kalokohan dahil ang isang tansong barya ay hindi pabigat sa sinuman doon, at ang mga hindi nagbabayad ay alinman sa walang halaga o makasarili na maramit, at hindi namin pinuprotektahan ang mga ganitong uri ng tao. Tumunog ang isa pang guard, at habang tinawag niyang basura si Lei Chen, tinanong niya ito kung hindi niya kayang pumatay ng isang zombie sa isang araw. Tinuya ng isa pang gwardya na kung hindi kumita ng isang tansong barya si Lei Chen, dapat siyang pumunta sa kanyang bahay at maging isang bantay na aso dahil babayaran niya ito ng 2 tansong barya, at isa pang gwardya ang nagdeklara na dapat umalis doon si Lei Chen dahil sila ang nagtayo ng kampo na yun, at wala siyang koneksyon dito. Nabalisa si Lei Chen, at naasar siya sa kanyang narinig. Sumigaw siya at sumigaw na aalis siya kung kailangan niya dahil ayaw niyang sumali sa maldito na lugar na iyon. Ngunit maghintay na lang si Chen Bai dahil pagsisisihan niya ang pagpapalaya sa kanya. Bigla, inutusan ni Chen Bai na maghintay si Lei Chen, at nagtanong si Lei Chen kung pinagsisihan na ito ni Chen Bai. Ginamit ni Chen Bai ang kanyang kakayahan, bone claws. Itinaas niya ang kanyang mga kuko at inatake si Lei Chen, na hindi nakapag-react at nakitang paparating na ito. Nagulat si Lei Chen nang makita niya ang kanyang dugo na bumulwak sa kanyang buong katawan. Nang bumagsak si Lei Chen sa lupa, natakot ang lahat sa kanilang nakita. Nagkomento si Chen Bai na tama si Lei Chen dahil kapag may nagtanim ng sama ng loob sa kanya at ipinagmalaki ito, siguradong pagsisisihan nila ito. Inanunsyo ni Alan na 1 minuto na lang ang natitira at tinanong ang mga ito na huwag umalis. Mabilis na lumuhad ang isa sa kanila at nakiusap na handa siyang sumunod sa mga alituntunin ng lugar na iyon at tanggapin ang kahihinatnan ng gulo na idinulot nila sa pag-aayos, kaya hiniling niya na bigyan siya ng isang pagkakataon. Sinabi ni Chen Bai na siya ay isang matalinong tao, at sa 5 tansong barya, babalik sa normal ang mga bagay pagkatapos ng 1 buwan, kung saan mabilis na sumang-ayon ang lalaki at paulit-ulit na nagpasalamat kay Chen Bai. Sinundan ng iba ang ginawa ng lalaki at iminungkahi na handa din silang gawin yun at hiniling na bigyan sila ni Chen Bai ng isang pagkakataon, at sumagot si Chen Bai na ang iba ay nasa kay Alan, kung saan siya ay tumugon na naiintindihan niya, at dagdag pa niya na hindi kailangang mag-alala. Habang naglalakad pabalik si Chen Bai,
Nagulat siya nang maabisuhan siyang nagpadala ng mensahe si Mengmeng. Sinabi ni Mengmeng na napakahirap na pagbutihin ang kanyang mga kakayahan sa katotohanan dahil sa kabila ng kanyang tumaas na espiritual na enerhiya, wala siyang anumang nakakasakit na kasanayan, at gaya ng iminungkahi ni Chen Bai na dapat siyang maging matyaga at dahan-daang gawin ang mga bagay-bagay dahil tutulungan niya itong maghanap ng mga aklat na magpapahusay sa mga pag-atake ng espiritual na enerhiya. Tinanong ni Mengmeng si Chen Bai kung saang lungsod siya nakatira at ibinahagi niya na kapag makakalabas na siya, sisiguraduhin niyang bibisitahin siya, at nang sumagot si Chen Bai sa Jiangcheng, ibinulalas ni Mengmeng na napakaganda nito dahil napakalapit niya habang nakatira siya sa Huaqiang. Inalok ni Chen Bai na kung gusto ni Mengmeng na sumama sa kanya, maaari siyang sumama sa kanya, na nagtanong kay Mengmeng kung ito ay totoo at sinabing ito ay hindi kapani-paniwala. Ipinaliwanag ni Chen Bai na sa kanyang nakaraang buhay, nakatanggap siya ng isang S-grade na profesional na misyon na may kaugnayan sa Huaqiang, at bagaman hindi ito grado sa SSS, maaari pa rin itong gamitin bilang kapital para sa pagpapalitan ng mga materyales o impormasyon na kailangan niya. Sabi niya kung ganoon, pupunta muna siya sa Huaqiang. Sa kabilang banda, sa loob ng isang hotel sa lungsod ng Jiangcheng, may isang lalaki na nakatingin sa labas ng bintana at nagtanong kung gaano karaming pagkain ang natitira sa kanila. At ang lalaking nasa likod niya ay sumagot na wala nang marami at kaya nilang magtagal ng 3 araw lamang 10 tao. Ang lalaki sa tabi ng bintana ay si Jiang Lupeng, at nagreklamo siya na ang lahat ng ito ay dahil sa isinumpang espesyal na zombie habang walang kahirap-hirap na pinatay nito ang 5 sa kanilang mga tauhan, at higit pa doon, mayroon itong hindi kapani-pani walang matalas na pandama. Binanggit ni Jiang Lupeng na sa sandaling bumaba sa ika-10 palapag, nalaman nila ang tungkol sa kanila, kaya hindi na kailangang banggitin ang pagtakas sa likod ng pinto. Ang isa pang lalaki, si Song Jai, ay nagkomento na tila sila ay nakulong doon. Biglang itinuro ng isa sa mga babae sa unahan at hinimok silang tumingin doon. Itinuro niya si Chen Bai, na napakabilis na gumagalaw sa tuktok ng mga gusali. Tinanong ni Jiang Lupeng kung ano ang bagay na yon, at habang sinasabi niya na wala siyang nakikita kundi isang mahinang ilusyon, tinanong niya kung ito ay isang bagong uri din ng zombie. Napansin niya na maaari itong tumalon sa mga dingding, kaya lubhang mapanganib, at kailangan nilang isara ang mga kortina, ngunit pinigilan siya ng ginang at nangatwira na hindi na kailangan dahil iginiit niya na ito ay tao. Nang marinig ni Song Jai na idineklara ng ginang na ito ay tao, tinanong niya kung paano ito naging posible, at tinanong ni Jiang Lupeng ang babae kung hindi niya nakitang mali iyon. Ang babae ay si Wei Shiwi, habang ang isa pang babae na kasama niya ay si Zhuang Yexiu, at tiniyak niya na tiyak na hindi siya nagkakamali at hindi nila dapat kalimutan ang kanyang mga kakayahan. Napansin ni Wei Shiwi na papunta ito sa kanila. Nang mapunta si Chen Bai sa gusali malapit sa espesyal na zombie, agad siyang napansin ng espesyal na zombie at naalarma. Nang makita ni Chen Bai na ang espesyal na zombie ay isang tyrant, ibinulalas niya na ito ay napakalaking swerte at isang hindi inaasahang gantimpala dahil nagkataon, siya ay may plano ng sandata na nangangailangan ng buto ng isang tyrant. Sa pagtingin sa tyrant na umaatungal sa kanya, bumulong si Chen Bai na hindi niya dapat gamitin ang kanyang mabigat na martilyo dahil makakaapekto yun sa bone drop rate ng tyrant at sa kaligtasan nito. Ginamit ni Chen Bai ang kanyang kakayahan sa mga bone claw, at habang umaarangkada siya, sinabi niya na mas mabuting putulin ito. Samantala, sa hotel, binanggit ni Song Jai na hindi siya makakita ng malinaw at tinanong si Wei Shiwi kung ano ang sitwasyon ngayon. Ngunit nagbabala si Zhuang Yexiu na mas mabuting huwag tumingin dahil ito ay lubhang mapanganib. Napansin ni Wei Shiwi na nagsimula na ang labanan, at nang mapansin niya na ang kamay ng lalaki ay naging mga kuko, iginiit ni Jiang Lupeng na sinabi niya sa kanya na ito ay isang halimaw at nagtanong kung sino ang nakakita ng isang regular na tao na may mga kuko. Ngunit nagpatuloy si Wei Shiwi sa panonood, at napagmasdan niyang patay na ang halimaw at tila hinihigop ito ng ibang halimaw sa sandaling ito. Hinimok niya ang mga ito na maghintay at sinabing nakita niya ang mukha nito. Bumalik sa laban, madaling natalo ni Chen Bai ang tyrant gamit ang kanyang mga kuko, at nakahandusay na ito sa lupa. Inabisuhan ng system si Chen Bai na isang mutated zombie mula sa plague virus,
Isang elite na modelo na may pinahusay na defensive at defensive type, ang napatay, kaya nakakuha si Chen Bai ng 2,000 experience point, at nilamon din niya ito kaya lahat ng Blacklight virus na kakayahan ay pinahusay. Nakakuha din siya ng 800 virus point at nakatanggap ng 500 espesyal na evolution point para sa Blacklight virus. Inabisuhan ng system si Chen Bai na ang Blacklight virus ay nakakuha ng bagong anyo, pagpapahusay ng kalamnan, at agad itong sinubukan ni Chen Bai. Inabisuhan ulit ng system si Chen Bai na ang Blacklight virus ay nakakuha ng bagong anyo, pagpapahusay ng kalasag, at agad itong sinubukan ni Chen Bai. Nagkomento si Chen Bai na ang pagpapahusay ng kalamnan ay maaaring palakasin ang anumang bahagi ng katawan, hindi tulad ng iba pang mga anyo na nakakaapekto sa hugis ng katawan at nagdudulot ng kakulangan sa ginhawa, at ang lakas ng depensa ng kalasag ay halos doble sa kanyang basing lakas, kaya ito ay talagang magandang gantimpala. Sa kabilang banda, nakilala ni Wei Shihui si Chen Bai, at mabilis niyang binuksan ang mga kortina habang tinatawag ang pangalan nito. Nagulat din si Chen Bai, at sa pagtingala niya, tinanong niya kung sino ito, nakita niya ang nakabukas na kortina sa gusali, at siya ay naguguluhan.